Pangsanlibutang ulat. Higit pa sa hello. September 7, Costa Rica. Harlan. Nakita ni Harlan si Flor na naglalakad sa kalsada nang pauwi siya ng bahay. Dating pulis si Harlan kaya alam niya na kayang ibenta ni Flor ang anumang gamit para makabili ng alak at droga. Nakilala ni Flor si Harlan. Magkalapit lang kasi ang bahay nila sa lugar sa isang bayan ng Costa Rica. Dati ay nagbabatian naman sila, ngunit hindi na ngayon. Sa araw na ito, nadama ni Harlan na gusto niyang kamustahin si Flor ng mas higit pa sa hello. "Kamusta ka na?" tanong niya. "Kamusta ang buhay mo?" "Hindi maganda." Malungkot na sagot ni Flor. Tinitigan ni Harlan si Flor. "May makakain ka ba?" tanong niya. Napayuko si Flor at nagsimulang umiyak. Naglakad si Harlan papunta sa tindahan at ibinili niya ng pagkain si Flor. Sa kanyang pag-uwi, dumaan siya sa bahay ni Flor upang mag-iwan ng isang box na groceries. Kinabukasan, nakita ni Harlan ang kanyang pastor sa simbahan sa labas ng isang bangko. "Mayroon akong kaunting pagkain dito," sabi ng pastor. At ipinakita ang isang bag na puno ng bigas, beans, mantika, harina, at iba pang mga pagkain. "May kilala ka bang nangangailangan nito?" "Oo," sabi ni Harlan. "May kapitbahay ako na walang makain." "O sige, kunin mo ito at ibigay sa kanya," sabi niya. Inaya ni Harlan ang pastor na sumama sa kanya. Pumunta ang dalawa sa bahay ni Flor at binigyan siya ng pagkain. Laking pasasalamat ni Flor. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Harlan kung gusto niyang mag-aral ng Biblia. Pumayag naman si Flor. Kinabukasan ay dumating si Harlan sa bahay ni Flor kasama ang 3 kapatiran sa simbahan. Dahil sa hindi mainam na kondisyon ng bahay ni Flor ay pinili nilang sa labas na lang ng bahay maglagay ng upuan at lamesa para sa Bible study. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sa pagkikita ang grupo, minsan sa isang linggo, para kumanta at mag-aral ng Biblia. Mahilig kumanta si Flor, at mas gusto niya ang isang kanta na may mga salitang, "Give me a new heart." Nagsimulang magbago ang puso ni Flor. Tumigil na siya sa pang-iinsulto at pananakit sa mga kapamilya at kapitbahay na nagpagalit sa kanya. Naging dalisay ang kanyang pananalita. 2 buwan pagkatapos ng mga pag-aaral sa Biblia, nagsimula ang tag-ulan sa Costa Rica, at ang grupo ay hindi na nakapagkita dahil mababasa sila ng ulan sa loob ng bakuran ni Flor. Na-miss ni Flor ang kanilang lingguhang pagtitipon, kaya hinanap niya ang kanyang mga kagrupo sa simbahan ng Seventh-day Adventist Church noong Sabat. Kahit walang nag-imbita sa kanya sa simbahan ay kusa siyang nagsimba. 2 buwan pa ang lumipas ay tinanong ng pastor si Flor kung gusto niyang ibigay ang kanyang puso kay Jesus sa bautismo. Nagustuhan niya ang tanong. "Oo," sabi niya. "Wala pang nagtanong sa akin kung gusto kong magpabinyag." Makalipas ang ilang araw ay lumubog si Flor sa ilalim ng tubig ng pagsisisi. Si Flor ay kilala sa kanilang lugar. Alam ng lahat ang kanyang buhay. Nakita ng mga tao kung paano siya nagbago. At namangha sila nang makita siyang masayang naglalakad pa uwi pagkatapos ng kanyang binyag. Nilapitan siya ng mga tao upang yakapin at batiin siya. Masayang masaya si Flor. Ilang taon na siyang hindi nakakaranas ng yakap. Ilang buwan pagkatapos ng kanyang binyag, si Flor ay nanatiling isang tapat na Seventh-day Adventist sa Costa Rica. "Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa aking bagong buhay," sabi niya. "Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong na ginawa ng mga miyembro ng simbahan para sa akin." Pinuri ni Harlan ang Diyos na siyang nagpabago sa buhay ni Flor. Naniniwala rin siya na ang banal na espiritu ang nag-udyok sa kanya na lumapit kay Flor at magsabi ng higit pa sa hello noong araw na wala siyang pagkain.
Ang Diyos ay dakila, sabi ni Harlan. Walang napakahirap na hindi niya kayang gawin. Ang mission story na ito ay nagbibigay ng panloob na pananaw sa buhay sa Costa Rica at mga hamon ng misyon doon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagbukas ng isang center of influence na magbabahagi ng pagmamahal ni Jesus sa mga bata na nanganganib na malulong sa droga at alkohol. Salamat sa pagpaplano ng isang mapagbigay na handog sa ika-28 ng Setyembre.